kahinang pohon. Magtibag tayo sa ating deposyon, purihin ang Panginoon. Viva Pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsama ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, magandang umaga po at happy fiesta! Purihin at ipagdangal natin ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang malwalhati niyang krus. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus, ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, magpakumbaba tayo at aminin natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Hati sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, mga taong kinalulugdan niyang pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, iyak ang pag-iiyak, isasalamatan ka namin dahil sa dakila mo aming kapuliran. Panginoon, Diyos ay namin, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoon, Jesucristo. Panginoon, Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na sa sana ng Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matukan ito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang palisin ng mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng natuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapat nung sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihay, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang
Sanggalang nila ang Diyos, ang katataasan Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat iyo ay pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman paglighasi Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang tambing. Dahil sa pag-ibig niya, hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostolo San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Kayo ngayon, makinig sa turo ko, mga anak ninyo, dinggin o linigin. Bagkus, hinubad niya ang lahat sa katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas
doon sa ilang. Gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta po! Alam niyo po, ilang beses na rin akong bumisita dito sa Basilica Minor ng Poong Nazareno. At masasabi ko na ang bawat pagparito ay maaari kong tawaging isang tunay na karanasan. Sa Ingles ay it's a real experience. Hindi lang human experience, pero a deep religious experience. At alam ko na ganun din sa bawat mananampalatayang dumadalaw sa Poong Nazareno. Lalo pa sa araw na ito, Piyesta ng Nazareno. For the first time, pinagdiriwang natin yung piyesta na ito as a national feast. Lahat ng simbahan sa buong Pilipinas nagdiriwang ngayon ng Piyesta ng Poong Nazareno. At yung taunang translasyon, ito ay laging napakalaki. At magpahanggang ngayon, pagkatapos ng pandemya, ilan yung mga tao na nakapalibot ngayon? Daang-daang libo na deboto. At karamihan nakayapak, namamanata, kasabay sa daloy ng prosesyon, kasama ang Poong Nazareno mula sa Quirino Grandstand patungong Quiapo. Ang Nazareno ay isa sa mga imahe ni Jesus na napakalapit sa puso ng Pilipino. Meron pong isang makatang Pilipino na ang pangalan ay Rafael Zulueta da Costa na nagsulat sa Ingles. At meron siyang tula. Ang titulo ng kanyang tula ay Like the Molave. Tulad ng Molave, yung kahoy ng Molave, no? Ito'y patungkol kay Rizal. At nagtatapos yung tula na yon sa ganito. Sabi niya, Gods walk on brown legs. Na yung mga Diyos ay naglalakad sa mga paa o sa mga paang kayumanggi. Kapag tinitignan natin yung imahe ng Poong Nazareno, talagang para sa atin, akmang-akma siya, or tulad na tulad siya ng mga Pilipino, pwede nating sabihin, pwede nating i-adapt yung mga salita ni Rafael Zulueta da Costa na God walks on brown legs. Na yung Diyos, naglalakad siya tulad natin, may kayumangging mga paa. Kapag hinahanap natin si Jesus, tayong mga Pilipino, hinahanap natin ang isang poon na katulad natin. Hindi lamang sa kulay ng ating balat, pero katulad natin. Tayo ay isang bayan na nagdusa, nagdurusa. At alam natin na gusto natin sa mga underdog, no? Yung mga natatalo. At kuminsan nakikita natin sarili natin na meron tayong laging krus. Kaya nga, tawag natin sa Pilipino, no, Juan de la Cruz, no, tulad ng santo, pero tayo yung mga Juan at Juana na may dalang pasan-pasan na krus. Kaya nga, dun sa imahe ng Nazareno, tayong mga Pilipino, nakikita natin tunay ang Diyos.
taon-taunan dito sa translasyon, maraming mga Pilipino, anong gusto nila? Gusto nilang mahipo ang poon. Gusto nilang mahawakan si Jesus. At marami yung may pribilehiyong ganon, nahahawakan nila yung imahe. Pero isang pamilyar na eksena ito, kapag pumunta tayo dito sa Quiapo, anong hinahanap natin? Gusto nating mahaplosan yung imahe. Yun ay isang pamilyar na eksena sa atin. Yung mga Pilipino especially sa mga popular piety, na yung kamay nila humahaplos nun sa mga imahe, o kaya nakaluhod silang naglalakad. Nahihipo ba natin si Jesus? Yes, nahihipo natin. Tulad ng sinabi ko, isang karanasang malalim. It's a real experience. Itong poong Nazareno, anong pinapakita sa atin? Yung paglalakbay ng ating Panginoon patungo sa Kalbaryo. Tayo ay nasa taon ng Jubileo, the Jubilee Year. Ano ba yung tema ng Jubilee Year? Pilgrims of Hope. Ang ganda sa Tagalog, lakbay pag-asa. Yung translasyon ay isang imahe ng paglalakbay. Paglalakbay ni Jesus tungo sa Kalbaryo. At yung translasyon na yon, isang paglalakbay tungo dito sa tahanan ng Nazareno. Dito sa ating Ebanghelyo, pinapaalala sa atin, ano yung kahahantungan nito? Or bakit binigay ni Jesus? Or bakit binigay ng Diyos Ama si Jesus sa atin? Dahil tayo ay mahal niya. Dahil sa pag-ibig. Because of love. At ito'y pamilyar sa atin. Masi sa English, God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him may not perish, but may have eternal life, nang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Merong isang manunulat din, F. Sionil Jose, sabi niya, ano ang logic? Anong kahahantungan ng pag-ibig? Ang kahahantungan ng pag-ibig ay sakripisyo. Marami sa ating mga kababayan ngayon, tulad ninyo, sakripisyo nila, naglalakad para ihatid, samahan ang ating poong Nazareno. Pero alam nyo, yung tema natin ngayong taon na ito, hindi sakripisyo, hindi lang sakripisyo, pero pagtalima, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Tayo ay nasa paglalakbay tungo sa Ama. Pero pwede lang tayong pumunta sa Ama kung nandun si Jesus kapag sumunod na tayo sa Kanya. Mahirap yung maglakbay, yung magprosesyon na napakahaba, ng masikip. Pero alam niyo, yung mas mahirap doon, yung tumalima sa Panginoon. Pero yun yung mas kaaya-aya, yun yung mas ibig ng Diyos. Kaya yun yung ialay natin ngayong misa na ito. Yes, umaasa tayo, naglalakbay tayo, pero tumalima tayo sa Panginoon. Ito yung tanong natin sa sarili natin. Ano ba yung mga hakbang na ginagawa natin para sumunod, para tumalima kay Jesus? Paano natin siya nahahawakan? Paano natin nahihipo ang ating poong Nazareno? At ito yung panalangin natin. Panginoon, naway sumunod ako sa iyo. Naway makilala kita bilang kalakbay ko dito sa lupa. Amen? Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! God bless you po. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin atin pong itutugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom, makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan, at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapan na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan mo. Umaasa. Poong Jesus Nazareno. Ligtas sa kapahamakan at tiyak ng kamatayan, huwag mo ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, paikuti mo sa hirap at kasalukan kasama ko. Ang gusto mo, dasal sana'y pakinggan mo. Mapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Gusto ko po sanang pasalamatan ang bawat isa sa inyong sakripisyo at pagdalo sa ating banal na misa. Maraming salamat din sa lahat ng mga naglingkod sa ating pagdiriwang at gusto kong batiin at ipakilala ang mga kapwa ko pari
na nagmisa ngayong umaga mula po sa Missionaries of Montfort, St. Montfort, Father Angel Pusikit. At ang mga kapatid kong Salesiano, Father Erasto Dizon, Father Joel Kamaya, at Father Ramil Maranan. Higit sa lahat, walang hanggang pasasalamat para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakpakan natin siya at ipagdangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging makapaglingkod na masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Hinihiling kong samahan ako ng aking mga kapatid na pari sa pagbibigay ng pagbabasbas. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno!